Hindi pa ako politiko at that time, naka-Rolex gold ako. Ayan o, yung picture. Tapos nung counselor ako, nung madyo ako, nakunan din ako ng picture habang nag-debate ako, still wearing that same watch. Since papalapit na po yung kampanya, panahon ng kampanya, and one of the issues or concerns sa the public ay madalas na sinasabi ay yung high-end accessories and luxury watches. Sirs, how do you address those comments about maintaining a modest lifestyle as a public servant? Buti na tanong mo rin. Kanina lang nagkikwentuhan kami ng wife ko. Meron siya sa akin pinasang picture. Hindi pa ako politiko at that time, naka-Rolex gold ako. Ayan o, yung picture. Tapos nung counselor ako, nung madyo ako, nakunan din ako ng picture habang nag-debate ako, still wearing that same watch. Tapos nung congressman ako, yun yung nilalabas din nila sa akin. Sa matter of fact, I was elected 2004. Alam niyo naman sa konseyo, abono ka dyan, di ba? Nung manalo ako nung 2004, businessman ako, ayoko talaga ng politics. Hindi ko nga alam na dadating ako rito ng ganito katagal. Meron ako sariling brokerage, 50 ang truck ko nung pumasok ako sa politics. Meron akong sariling building na apartment, 1998, nanalo ko 2004. At to be modesty aside, nung 2003-2002, naka-Jaguar ako na kotse. Nung maging congressman ako, nung maging konsyal ako, Toyota na lang ang kotse ko. Totoo yun. Nabawasan ako dahil lagi ako nag-aabono. Kaya yung sinasabi nila na yan, and up to now, yung wife, merong akong brokerage hanggang ngayon. Actually, last October 23, awarded ako as Outstanding Customs Broker of the Year ng PRC sa buong Pilipinas. So, master degree ako ng TARP. At nung unang tumatakbo ang Asenso Manileño, 2007, to be honest, pinautang ko pa ng pera si Isko noon, binigyan ko talaga ng pera, pandagdag nung 2007 sa eleksyon. Pininance ko sa alam niya yun. At hindi niya dinideny yun. To be honest, nung araw pa, at kahit tignan niyo yung SALN ko naman, compare sa ibang counselor nung time na yun, medyo maayos na talaga. Hindi ko nga lang alam kung bakit inaano yung relos namin, as early as 2002, 2003 yata, ko na yon, lifestyle ko na yon. Alam mo yung taong nanggaling sa hirap, siyempre, nagkaroon ka ng yan, total, legal mo naman kinuha, nagtrabaho ko, nagnegosyo ko, 1998, 97 yata, pumasa ako ng board exam. So, since then, nagne-negosyo na ako. Kaya, wala pa sigurong kaya lang, sabi nga sa inyo, pagka may fake news na, wala ka nang magagawa talaga eh. Di ba? Kung may patanong, ano daw ang relos mo at ano daw ang relos ni Kong Joel? Pakipaliwanag nyo nga. Paneray. Okay, Kong Joel. As wearing Rolex. Sa akin, Rolex. Hindi yan suot mo. Rolex. Galing kanino? Regalo to sa akin. Hindi ko na sasabihin. Pero, alam po ninyo, natatawa ako dahil one time, pinicturean yung relo ko. Pinablish. Yung relong pinablish nila, bigay ng tatay ko. Kaya, hindi na lang ako nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, unang-una, kung gusto ka naman talagang sisiraan ka. And modesty aside, hindi naman po kami pumasok dito na butas-butas yung damit namin. Dahil, unang-una, kumbaga, wag na tayong maging plastic. Wala namang mananalo dito kung wala ka kahit papanong panggastos. Diba? So, kahit na barangay captain yata ngayon, pag hindi na gumastos, hindi na rin mananalo. Eh. Kaya nga ako natalo. So, medyo tingin ko, unless siguro, artista ka, basketballista ka, na medyo kilala ka, pero kung hindi ka naman kilala, paano ka mananalo kung hindi ka, kung wala kang
gastos. Ang vote buying. Diba? Kaya, yun lang naman. At saka, tingin ko, alam mo, kung kami kasi, kami ni Congressman Roland, ay wala namang ginawa, siguro hindi naman kami ilang termino bilang konsihal at hindi rin kami mananalo bilang congressman. Kasi yung tao naman sa Manila, more on opinionated eh. More on thinking voters naman eh. Kung sa tingin nila, wala ka namang naitutulong, wala ka namang nagagawa. So, tingin ko ako, isa sa mga dahilan din kung bakit din ako naiboto is because of my credentials at bilang isang abogado, siguro naniniwala din naman sila sa kakayahan po natin sa Kongreso na magagawa po natin. So, just to be clear, clearly, lumalabas kayo, meron na kayo before you entered politics, hindi yung nagpolitika muna kayo bago nagkaroon. Okay? Tama? To add, ito yung picture ko nung konsyal ako. Wearing the same watch. So parang inaano nila, nung maging congressman ako, nagkaroon daw ako ng gold Rolex. So ito picture ko to sa City Council. Yung isang picture ko na pinakita kanina, hindi pa ako konsyal nun. Diba? Totoong lumaki ko sa hirap, pero hindi naman masamang magsikap at diba, magkapera. So walang problema ron. Kaya hindi nung congressman ako nagkaroon ng magandang relos. Nung araw pa ako may magandang. Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely, lahat yun, filled yun. May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Anong take sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanco. Paano natin ipapaliwanag yun? Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely, lahat yun, filled yun. At hindi rin naman dumaan sa bycam, ilang senador. Hindi niya napansin, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Nag-bycam yan, pinirma ng speaker, pinirma ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun, or kuryente, or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang taong bayan. Pero definitely, walang budget na papasa na mayroong blanco. Galing kami sa local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Saan po kaya nakita? Saan po kaya ni-rep Kimbo yun? Hindi, not-rep Kimbo. Sila Digong ang naglalabas noon, di ba? It was, yun yung before the bycam. Oo, before the bycam. So, hindi official yun, di ba? Kaya tingin ko fake news. Sinadya nila yun. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, 300 mahigit. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item. Di ba? So, on top of that, nandiyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan, doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan dyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba, papayag si Senator Risa? At yung mga, sino ba ang ngayon? Si Congressman Coco Pimentel, na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Di ba? Yung mga senador naman natin, mga disenteng tao, marami pa rin naman dyan ng mga
nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something, at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung DBM Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan yung ganitong klase. Siguro, I think it's intentional just to create doubt sa tao. Kita mo, pinag-uusapan natin ngayon, di ba? So, yun yung intention nila mag-create ng Oo. Lagi naman yun, every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos mag-create ng doubt. Ganun lang yun. Good morning po.